Magandang hapon po. Welcome sa Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Makakasama po natin ngayong hapon ang Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Liturgy, Commissioner ng Commission on Liturgy, Archdiocese of Manila, at Chaplain ng Sacred Heart of Jesus Chapel, Rockwell. Para po sa inyong mga katanungan o reaksyon, maaari po ninyo itong ipadala sa comment section. Narito po ang ating speaker para sa Advent Recollection ngayong buwan ng December. Please welcome Father Jenny Diwa. Minamahal kong mga kapatid, bago po tayo magsimula sa ating pagninilay ngayong hapong ito, manalangin po muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, ang pag-ibig mo sa amin ay hindi masusukat. Sa maraming pagkakataon na kami ay nagtaksil sa iyo, patuloy kang gumagabay at umaalalay upang kami ay makabalik sa iyo. Ang iyong anak na si Jesus na aming Panginoon ay nagkatawang tao bilang tanda ng katibayan at lakas ng iyong pagmamahal na hindi mapapawi ng aming mga kasalanan. Ang iyong anak, ang mukha ng pag-ibig, ang salita ng paghihilom at ng pagpapatawad sa aming lahat. Tulutan mo na ngayong panahon ng Adbyento, sa dami ng aming pinagkakaabalahan, kami ay makabalik sa tunay na pinanggagalingan ng aming lakas, buhay at pag-asa. Ang katotohanan na ang iyong anak ay isinilang para sa amin at siya'y patuloy na dumadating sa lahat ng pangyayari sa aming buhay at siya'y darating na muli sa kanyang ikalawang pagdating. Maging ugat at sandigan ng aming pag-asa, ang katibayan ng iyong anak ay dumating, dumarating, at darating sa amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, isa pong kaligayahan at tunay na kagalakan na makapagnilay kasama kayo sa hapong ito tungkol sa katotohanan ng panahon na kinapapalooban natin at lalakbayan natin ngayon. Meron lang pong isang bagay na bumabagabag sa akin na siguro naman ay magiging malinaw ito sa inyo at ito ay sasang-ayunan nyo rin. No? Na bagamat lahat tayo ay nakatuon na sa Pasko, makikita natin na kadalasan ng Pasko ay nagiging isang araw na pagdiriwang lamang. Pagkatapos ng December 25, lahat tayo nagrereklamo. Mataas ang blood pressure, butas ang bulsa, puyat dahil sa mga parties, at marami sa atin ang may sakit. At kadalasan itong reklamong ito ay para bagang ang Pasko ay nagiging kapaguran at ang Pasko ay nagiging isang araw na kung saan tayong lahat ay masaya at pagkatapos ng isang araw ay para bagang nawawala ng kapangyarihan sa ating buhay. Ito po yung isang nakalulungkot tungkol sa Pasko, sapagkat marami sa atin, lahat ngayon ay aligaga tungkol sa Pasko. Ngunit parang ang Pasko ay nawawala ng kapangyarihan na tayong lahat ay buhayin sa ating pananampalataya dahil sa katotohanan na ang Diyos ay nagkatawang tao sa atin
at ang kanyang pagkakatawang tao ay ang lakas natin dahil siya ang magliligtas sa ating kasalanan. Kaya't hayaan niyo po na sa hapong ito ay bumalik po tayo doon sa katuturan at sa puso ng kung ano ang Pasko sa pamamagitan ng daan ng Adbyento. Alam ko po na para bagang ang pagninilay natin ngayon ay mahirap sapagkat ang lahat ay iniisip na at aligagana tungkol sa Pasko. Sasabihin niyo sa akin, KJ naman kayo, Father, bakit kinakailangan pa nating bumalik sa Adbyento? Paskong Pasko na ang lahat sa mga tinakikita natin. At para bagang ito ay isang bagay na napakahirap para sa mga Filipino, ang Adbyento. Kaya sisikapin ko po na makapagnilay po tayo sama-sama at humugot ng tunay na lakas tungkol sa Pasko at dulot ng Pasko sa pamamagitan po ng daan ng Adbyento. Ulitin ko po, ang Pasko ay magiging isang kapaguran o isang araw ng kaligayahan at pagkatapos ay para bagang bula na nawawala kung hindi tayo dadaan sa daan ng Adbyento. Kayo po ay nagsisimba tuwing linggo at nagsimula po tayo ng Adbyento ilang linggo ang nakararaan. At ang mga ebanghelyo at mga pagbasa po natin ay nangungusap hindi tungkol sa Pasko, hindi tungkol sa Bethlehem o sabsaban o sa malamig na hangin o hindi. Ang mga pagbasa po natin ay nangungusap tungkol sa paghahanda natin sa pagdating ni Jesus. Ito po ang katuturan ng Adbyento, pagdating ni Jesus. At kaya naman, lumilingon po tayo sa katotohanan na si Jesus ay dumating 2,000 taon na nakararaan sa kanyang pagsilang sa Bethlehem, sa Nazaret, kung siya lumakin. At makita po natin, ito ay kasaysayan. Nangyari po ito 2,000 taon na nakararaan. Ngunit si Jesus ay dumadating, totoo po, sa mga sakramento. Kapag kayo ay nakikibahagi sa pagdiriwang ng misa, si Jesus ay dumarating sa atin sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Si Kristo po ang nakikipag-usap sa atin kapag ang salita ng Diyos ay pinapahayag tuwing tayo nagdiriwang ng Eucharistia. Si Kristo din po ang tinatanggap natin kapag tayo'y tumatanggap ng banal na komunyon. Si Kristo ay dumadating. At hindi lamang sa misa, sa lahat po ng mga sakramentong ating ipinagdiriwang, si Kristo ay dumadating. Sa lahat ng mga panalangin po natin at mga pagtitipon natin bilang mga Kristiyano, sapagkat ang pangako ni Jesus, saan may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan niya, siya ay nandoon. Kaya't si Kristo ay dumadating magpahanggang ngayon sa mga sakramento ng simbahan at sa lahat ng mga karanasan natin sa buhay, masaya man o malungkot, nakatitiyak po ako kayo ay magpapatunay paano ninyo nakakasalamuha at tinatanggap si Jesus ngayon. Pero hindi lamang po dito natatapos ang lahat. Si Jesus ay nangako nang siya'y umakyat sa langit, siya ay muling babalik upang hukuman ang lahat at ang lahat ay gawing kaganapan at maging ganap ang lahat. Ito ang ikalawang pagdating ni Jesus. At dito tayo ay dinadala at naghahanda din. Kaya't ang mga pagbasa po natin itong mga linggong ito ay nangungusap tungkol sa paghahanda natin sa ikalawang pagbalik ni Jesus. At tayong lahat ay binibigyan ng larawan kung sino ang nagpapaalala at gagabay sa atin ngayong mga linggo ng Adbyento. Ang una-una po ay si Juan Bautista.
Makita po natin na si Juan Bautista hindi naman nangungusap tungkol sa Pasko ng Bethlehem. Ang kanya pong ipinapaalala sa atin ay tanggapin si Jesus. Paano? Sa pagbabalik loob. Alam niyo, isa po siguro sa katotohanan kaya sa ating mga Pilipino ay parang mahirap ang Adbyento ay sapagkat ang Adbyento ay disiplina. Pumapasok po tayo sa isang hindi katulad ng mga nakikita po natin sa mga malls, sa mga shopping centers, sa ating mga Christmas parties. Lahat ay para bagang kumikitap at lahat ay para bagang maingay, no? Pero ang Adbyento sa panawagan ni San Juan Bautista ay nangungusap ng pagbabalik natin sa ating mga sarili. Tignan kung saan si Jesus ay hindi pa natatanggap. Bakit po? Sapagkat, oo, dumating si Jesus, dumadating ngayon. Pero alam naman natin na maraming lugar sa puso natin, maraming lugar sa pag-iisip natin, maraming aspeto ng buhay natin na si Kristo ay para bagang hindi tinatanggap. Sa akin, sa inyo, sa lipunan natin, maraming bahagi ng lipunan natin na para bagang si Kristo ay hindi makapasok-pasok. Sa ating pamilya. Kaya't si Juan Bautista ay nananawagan at nananawagan siya na bumalik tayo sa ating mga sarili. Tignan natin kung saan si Jesus na isinilang 2,000 taon na nakararaan ay isinilang bakit? Upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito po yung pinakakatuturan ng Adbyento. Maunawaan natin na ang kaligtasan ay dulot ni Jesus. Hindi po dulot na yan ng ating mga pagkaabala at pagkaaligaga sa mga ginagawa natin ngayong mga shopping, mga Christmas parties, sa ating pamamasyal, sa lahat pong yan. Hindi naman po isinasabi ko na hindi po ito kinakailangan. Kailangan po natin, pero upang tunay nating maranasan ang kapangyarihan ng Pasko, tayo ay dinadala sa katotohanan kung sino tayo at bakit may Pasko. Ang Pasko ay sapagkat sinilang ang manunubos. At sino ang manunubos? Si Kristo. At Jesus ang kanyang pangalan. Bakit Jesus ang pangalan? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Kaya't napakaganda po, no? Itong mga linggo ng Adbyento, kung paanong tayong lahat ay inaayos, nananawagan sa atin, bumalik po tayo sa ating mga sarili. At tignan natin kung paanong si Kristo nangatagpagligtas at tagapagligtas natin mula sa kasalanan natin ay matatanggap natin upang ang mga bagay-bagay, mga lugar sa puso ko, sa puso ninyo, sa ating pamilya, sa ating lipunan, sa ating bansa, paanong si Jesus ay magiging tagapagligtas sa ating mga kasalanan. Ito po yung unang-unang katotohanan. Ang kasalanan ay totoo. Hindi po ito katang-isip. At hindi lamang po ito, ang kasalanan ay para bagang panakot lamang sa atin. Sa mga pinagdaraanan po natin sa panahon natin ngayon, ilan sa mga kapatid natin, mga paghihiwalay ng pamilya dahil sa kasalanan ng nanay o ng tatay, ang buong pamilya ay nahihirapan dahil sa kasalanan. Paanong sa ating mga ugnayan dahil sa pagmamataas, katulad po ng ilang araw pa lang na nakararaan, pagiging matapobre sapagkat hindi nakasuot ng Gucci o ng Rolex, ay minata na ang iba, kung paanong ito ay nagiging sanhi ng hidwaan.
pagiging mapagmataas. Sinusukat ang iba sapagkat ang kanilang pananaw ay ang pag-aari at ang yaman lamang. Ano ang kasalanan kapag tinignan ng bawat isa hindi bilang anak ng Diyos at kapatid kay Kristo, kung ano ang kakayanan sa salapi? Nagiging mapagmataas. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, kahit na sa sarili natin, no, sa puso natin, may mga bagay-bagay na ginagawa tayo na ayaw natin at may mga bagay na ayaw nating gawin, ngunit ginagawa natin, may hidwaan sa puso natin. Ilang beses na tayong lahat ay nasasadlak sa mga bagay-bagay na hindi sa atin nagbibigay ng kapayapaan at kaligayahan dahil sa pangsarili lamang natin. Kaya't ang kasalanan ay totoo. Ang kasalanan ay nararanasan ko, nararanasan ninyo, nararanasan natin sa pamilya, nararanasan natin sa lipunan, nararanasan natin sa bansa. Kitang-kita naman po natin ngayon sa mga nangyayari sa bansa natin. Kung paanong pagkagahaman ng iilan ay nagdadala sa kapahamakan ng napakarami dahil sa paghihirap ng mga kababayan natin dahil sa korupsyon sa ating bansa. Ito yung kasalanan, hindi lamang ang naapektuhan ay iilan, kung hindi ang buong bansa at lalo na ang mga mahihirap. Ang kasalanan ay ito po, sumisira sa atin bilang mga anak ng Diyos. Kaya si Jesus ay isinilang. Bakit isinilang? Upang tayo'y akayin mula sa pagiging makasarili at malayo sa Diyos. At tayo ay lumabas sa ating sarili at ang pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili ay nagdadala sa atin sa kalayaan sa kasalanan at maging tunay na mga anak ng Diyos. Kaya't si Jesus na Diyos, anak ng Diyos, ay naging anak ng tao upang tayong mga tao ay maging mga anak ng Diyos. Napagaganda po nun, ano? Sapagkat hindi tayo sa sarili natin maililigtas natin ang ating sarili. Ang kasalanan natin ay laban sa Diyos, kaya't ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan upang tayong lahat ay iligtas. Kaya't si San Juan Bautista ang ibinibigay po sa atin ngayong mga linggong ito para manawagan sa katotohanan, kinakailangan natin ang pagbabagong loob upang tayong lahat ay makatanggap ng biyaya ng kaligtasan na iniaalay sa atin ng Diyos. Ito po ang Adbyento. Kung titignan natin para bagang KJ, no? Sapagkat Paskong-Pasko na lahat nag-exchange gift na tayo, nagki-Christmas party na po tayo. Bakit kinakailangan pa natin itong disiplinang ito? Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo. Kapag hindi po tayo pumasok sa landas at daan ng Adbyento, ang Pasko ay nawawala ng kapangyarihan. Nagiging isang araw lamang ng kaguluhan, ng pagkabusog, ng pagkaagligaga sa lahat ng ating mga pinagkakaabalahan. At pagkatapos ng Pasko ay para bagang bula na ibig na nating talikdan upang tayo makabalik na muli sa ordinaryo nating buhay. Ang Pasko po ay hindi ito. Ang Pasko ay tunay na makapangyarihan kung tayo po ay dadaan sa landas ng Adbyento, kung saan tinitignan natin ang pangangailangan natin kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Kaya't ang Pasko ay nagiging, kung tayo dadaan sa Adbyento, nagiging kapangyarihan po ito. Na nagiging kapangyarihan ng buong taon. Hindi lamang isang araw. Kaya ito, makikita nyo rin po, mapapansin ninyo, no? Pagkatapos ng Pasko, ang simbahan ay nagsisimula pa lamang sa Pasko. Pero tayong mga Pilipino, nagsasarado na.
at tinatapos na ang lahat. At ibig nang itapusin ang lahat kahit na ang simbahan nagsisimula pa lamang. May tinatawag nga po tayong 8 days of Christmas. Ito yung tinatawag nating oktaba o 8 araw ng Pasko. Na tunay na Pasko. Pero ayaw na natin. Parang tayo'y uyam na. Sa Pasko, marami na sa inyo ang magbabalik na ulit sa doktor ninyo para humingi ng gamot sa high blood dahil ang dami ng kinaing lechon at lahat ng mga matatabang hamon at ibig na nating talikdan. Nakalulungkot po, ang Pasko ay hindi isang araw. Ang Pasko ay kapangyarihan ng Diyos na nagpapahayag sa inyo, si Kristo Jesus ang ibinigay niya sa atin bilang tagapagligtas, hahango sa atin sa kasalanan. Hindi po tayo darating doon sa karanasang iyon kung hindi tayo papasok sa Adbyento. Adbyento na tinitignan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang ang mga palamuti na kumikutitap, ang mga kakayanan nating bumili at magbili ngayong Paskong ito. Minamahal ko mga kapatid kay Kristo. Ito ang Adbyento. Hindi tayo inilalayo sa Pasko. Inihahanda tayo sa pinakamahalagang regalo ng Pasko, si Kristo Jesus. Ito nga, di ba? Nangingibabaw ito sa atin ngayon, no? Yung bang ilan sa inyo ang nag-iisip na ng mga regalo para sa Pasko? O nag-iisip din ng regalong tatanggapin ninyo, no? Hindi po masama ito. Maganda po ito. Pero, tandaan din po ninyo, yung mga regalo na ating ibinibigay at tinatanggap, ito po ay parang pagtulad sa Diyos. Ang Diyos ang unang nagbigay ng regalo. At ang regalo niya ay ang kanyang anak. Tingnan niyo, ang ganda po nito. Ang Diyos kapag nagbibigay ng regalo, hindi siya nagtatanong, ano ba ang maibibigay ko? Labas sa kanyang sarili. Ang Diyos kapag nagbibigay po ng regalo sa atin, ang ibinibigay niya ay ang kanyang sarili. Hindi siya nagtatanong, ano ba ang sale? Hindi siya nagtatanong, 100 pesos lang naman ang aming exchange gift. Hindi binibigyan ng halaga, hindi binibigyan ng presyo. Kapag ang Diyos ay nagbibigay ng regalo, sarili niya ang kanyang ibinibigay. Makikita po natin yan. Magmula ng nilikha ng Diyos, ang buong sandaigdigan hanggang sa pagkakatawang tao ni Kristo Jesus. Sariling anak niya ang ibinigay. Sarili. May natatandaan po ako isang istorya na nabasa ko po tungkol po sa isang Russian soldier, isang Russian na sundalo. Pagkatapos po ng World War II, matagal po siyang naalis sa kanilang bahay at pabalik na siya sa kanilang lugar, sa kanyang bayan, sa Poland. Sumakay po siya ng tren at nag-iisip siya sapagkat ilang Christmas ang hindi niya nakasama ang kanyang mga anak at ang kanyang misis. Kaya nag-iisip siya, ano kaya may bibigay kong regalo sa aking pamilya? Nung nasa tren na po siya, pauwi na siya sa kanilang bahay, naisip niya isang magandang regalo. Pagbaba niya po ng tren at naglalakad na siya papunta, malapit ang bahay niya sa istasyon ng tren. Nung kumakatok na, bumili po muna siya ng gift wrapper at ribbon. At nung kumakatok na po siya sa bahay nila, nung naririnig niya na ang misis niya ay papalapit na sa pintuan, ibinalot niya yung kanyang sarili ng gift wrapper at tinali niya ng ribbon. At pagbukas ng misis niya ng pintuan, sinabi niya agad sa kamisis niya, "Ako ang regalo sa inyo ngayong Pasko." Ang ganda po, no? Hindi po ang regalo at ang pinakadakilang regalo ng Pasko. Sino? Katulad ng sundalong yon. Hindi kung hindi ang sarili niya. Siguro po,
Maihahalin tulad natin yan sa pagkakatawang tao ni Jesus sa Pasko. Hindi ano ang regalo ng Diyos. Si Jesus. Kaya't si Jesus ang halaga ng regalo ng Diyos sa atin. Hindi masusukat. Hindi mabibigyan ng presyo. Walang hanggan. Kaya't ito yung katibayan ng tunay ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang Pasko. Ito yung tinutularan natin sa pagbibigay natin ng mga regalo. Nagbibigay tayo ng regalo, hindi sapagkat may matatanggap tayo. Nagbibigay tayo sapagkat natutuwa tayo tulad ng Diyos. Nagbibigay dahil ibig magbigay. Kaya alam niyo, tayo mga Pilipino dapat matuto din. Kasi tignan nyo, kapag nag-exchange gift tayo, nakakalungkot, no? Exchange gift. Sabihin, magkano? 100 pesos. Nagbigay pa tayo nag-exchange gift. Kung bibigyan din lang naman natin ng presyo, parang sinisira natin yung kakayanan nating magbigay kahit na alam natin na maaaring mas mababa ang halaga na tatanggapin ko, pero yung kaligayahang nagbigay ako, hindi dahil sapagkat may presyo. Sumisira ito doon sa kalooban na ang kaligayahan ay nakukuha sa pagbibigay. Ito yung tinutularan natin. Sana po, tingnan din po natin sa sarili natin. Ang Diyos nagbigay. Ang binigay niya ay ang kanyang sarili sa kanyang anak. At alam naman ng Diyos na hindi natin matutumbasan yon. Hindi tayo makapagbabalik ng sapat na sapat sa kanyang pagbibigay. Pero nagbigay ang Diyos. Hindi sapagkat may ibabalik tayo sa Kanya. Nagbibigay ang Diyos sapagkat Siya ay pag-ibig. At ang pag-ibig ay totoo sapagkat nagbibigay kahit na hindi makatatanggap ng kapalit. Na mahal ko mga kapatid kay Kristo, ang Diyos, tinuturoan tayo ngayong Adbyento. Pumasok sa katotohanan, sa buhay ko, sa buhay natin, buhay ninyo, at buhay ng bansa natin, ang daming mga bagay-bagay, ang daming katotohanan na kailangang papasukin pa rin si Jesus. Kaya tayong lahat po ay sumisigaw, halina Jesus, halina. Dahil ba si Jesus ay hindi makarating? Hindi. Si Jesus ay nakarating. Pero kumakatok pa rin magpahanggang ngayon sa puso natin. Sa puso ko, sa puso ninyo, sa puso ng bansa natin. Bakit? Kasi maraming pintuan, ayaw natin buksan sa Kanya. Sa sarili ko, sa inyo po, at sa bayan natin. Ang daming kadiliman, ayaw nating papasukin ang liwanag ni Jesus. Yung pagkamakasarili, paggagahaman, ang lahat ay sinusukat kung ano ang makikita, mahihita ko. Anong pakinabang ko. Lahat tinitingnan kung ano ang magiging para pakinabang ko. Kaya't marami ang nagkakamkam kahit hindi dapat sa kanila. Paalala to sa atin na ang liwanag ni Kristo ang nagpapalaya sa atin. At tingnan nyo naman, minamahal ko mga kapatid kay Kristo, ano ang kinahinatnan ng mga taong ito na ang sarili lamang ang iniisip at ang pagkakamkam kahit na ito'y hindi kanila. Kalungkutan, pagiging alipin ng sarili. At si Jesus ang nagpapalaya sa atin. Kahit sa akin, sa inyo, at sa bansa natin, sa pamilya natin, pakinggan po natin yung panawagan. Tignan natin ano ba ang dapat nabuksan natin kay Kristo Jesus sa ating mga puso, sa pamilya natin, sa parokya natin, sa ating lipunan, sa barangay,
at sa buong bayan natin. Tumatawag tayo, sumisigaw tayo kay Jesus sama-sama. Halina Jesus, halina. Binubuksan natin ang ating mga puso. Sa gayon, pagdating ng Pasko, tunay si Jesus. Hindi lamang isang araw na kaligayahan o isang araw na pagkabalisa, kung hindi, lakas natin sa buong taon kung saan si Jesus ay tunay na tagapagligtas natin. Ito po ang panalangin ko sa inyo at ang ating panalangin dapat sa bawat isa. Ang Adbyento, nagdadala sa atin, sa daan natin, upang si Jesus na tagapagligtas natin ay matanggap natin at maranasan natin. Ito ang Pasko, kapangyarihan ng Diyos. Lakas natin sa lahat ng kahinaan at kasalanan, pagpapatawad ng Diyos sa atin at pag-asa natin. Siguro po, bago natin tapusin ang pagninilay natin, isinasarado na din po kasi natin at malapit na nating isarado ang taon ng hubileo ng pag-asa. Dito po nakaugat ang pag-asa natin. Ang pag-asa natin ay hindi sapagkat ito ay gagawin pa lang ng Diyos sa susunod na mga panahon. Hindi po. Ang pag-asa natin ay may mukha at pangalan. Ano po ang pag-asa natin? Ang mukha ng pag-asa natin ay si Jesus. Ang pangalan ng pag-asa natin ay si Jesus. Dito po nakaugat ang ating pag-asa. Hindi po ito kathang-isip. Pinatunayan to ng Diyos Ama sa pagkakatawang tao ni Jesus. Ibinigay ang lahat sa atin. Kaya't ang tanong sa atin ni San Pablo, mayroon pa bang ipagkakait sa atin ng Diyos kung ang kanyang anak ay ibinigay sa atin? May mga pinagdadaanan po tayo sa buhay. Mga problema, pinansyal, kalusugan, sakit. Ito nga pong November, ang intention ng Holy Father ay para sa mga taong nag-iisip ng suicide, depression. Marami tayong pinagdaraan ng hindi maayos sa buhay. Paghihiwalay ng mga pamilya, kalungkutan, pagkabalisa. Marami po. Ito yung pangako ng Diyos. Hindi ito ang tuldok sa buhay natin. Lahat ng kabiguan natin, hindi. Ang Diyos ay magtatagumpay sapagkat ang Diyos ay nagtagumpay kay Kristo sa kanyang pagkakatawang tao hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Ginawa ito ng Diyos. Hindi sapagkat hindi nahirapan si Jesus. Pumasok si Jesus at tulad din natin na kaisa sa ating paghihirap at ang ating mga kapighatian. Pero nagtagumpay si Jesus sapagkat naging tapat sa kalooban ng Diyos, sa pag-ibig sa Diyos. Tayo din pong lahat. Ito ang pag-asa natin. Magtatagumpay ang Diyos sa atin sapagkat nagtagumpay siya kay Jesus. Gagawin din ito ng Diyos sa ating lahat. Hindi tayo bibiguin. Ito yung sinasabi ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma. Ang pag-asang hindi tayo bibiguin sapagkat ang katibayan ay si Jesus. Sa pagtatapos po natin ng Jubilee Year, sana ito ang ating baunin. Hindi nanlilinglang ang Diyos. Ang katibayan po nito ay ang Pasko. Pinaghahandaan natin sa Adbyento. Ang Diyos, tapat sa atin, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hindi sapagkat ang lahat ay maayos, hindi. Kahit na sa hilahin lang buhay, ito ang pinangkakapitan natin. Si Jesus ang katibayan ng pag-asa natin sa Diyos. Para tapusin po ang ating pagninilay, ibig ko pong ibahagi sa inyo ang isang personal na karanasan na totoong nagpapaalab ng ating pag-asa.
medyo matagal-tagal na po ito, siguro mga 15 years ago. Nagmimisa po kasi ako dati sa San Lazaro Hospital, doon sa HIV ward nila. Tuwing first Friday po iyon. Bago po ako magmisa, nagpapakumpisal po ako doon sa mga pasyenteng nandoon ng HIV. At Disyembre din po iyon, katulad ngayon. Pagkatapos ko pong magpakumpisal, nagmimisa, tapos umiikot po ulit ako para makipag-usap sa mga tao. Isang Disyembre, tulad po ngayon, pagkatapos ko pong magpakumpisal at magmisa, mayroon po akong kinausap na isang babaeng pasyente. Malala na po yung kanyang AIDS. Nag-iintay na lang po siya ng ilang araw o linggo at talaga naman lahat ng kanyang internal organ ay palyado na. Nag-uusap po kami. Sabi niya sa akin, Father, pwede po ba akong humingi ng regalo sa inyo? Pero bago yon, nagkwento po muna siya kung paano niya nakuha yung AIDS, yung HIV niya. Dahil po sa kanyang asawa. Yung asawa niya ay seaman at nag-abroad, nagtrabaho sa abroad. Pag uwi, hindi nagsabi yung kaasawa niya na may AIDS na pala siya. Nalaman niya lang na may AIDS ang asawa niya nung nakaburol na yung asawa niya. Doon sa death certificate ng asawa niya, nabasa niya ang kinamatay ng kaasawa niya ay AIDS. Kaya't natakot po siya kasi buntis po siya noon nung nakaburol yung kanyang asawa. At kaya pala, sabi niya, meron din siyang simptomas ng HIV. At yun nga, kinalaunan, pinanganak niya yung kanyang anak, pinakita niya po sa akin yung litrato. Ang cute-cute po ng batang babae, pero may sintomas na rin ng HIV. Nung nag-uusap po kami, sabi niya sa akin, Father, pwede po ba akong humingi ng regalo para ngayong Pasko? Sabi ko, sige, kung maibibigay ko naman, bakit hindi? Sabi niya, Father, kantahan mo naman ako ng Christmas songs. So sabi ko, naisip ko kaagad si Sister Bubbles Bandojo, yung isang magaling kumanta na madre ng Sanakel Sisters. Magkaibigan kami. Sabi ko, dadalin ko siya sa iyo, kaming dalawa magkakaroling sa iyo. So, the next Friday, pumunta po kami ni Sister Bubbles at kinantahan po namin siya. Pero mahinang-mahina na po siya at that time. Pagkatapos namin kumanta ng Christmas carols, kitang-kita ko po yung liwanag sa mukha niya, talaga namang punong-puno ng kaligayahan. Nung nag-usap na po kami, wala na po si Sister Bubbles, umuwi na. Tinanong ko po siya, sabi ko, hindi ka ba natatakot? Naghihintay ka na lang ng ilang araw. Tapos yung iyong anak ay meron na ring sintomas ng HIV, hindi natin alam kung paano. Alam niyo po, professor po ako ng theology, ang lalaki ng mga university na tinuturuan ko at seminaryo. Nagbibigay po ako ng exam at meron akong reflection paper at nagtatanong po. Pero sa lahat ng tanong ko sa mga estudyante ko, wala naman po akong, para bagang yung nababagbagang damdamin ko at ako'y talaga namang naaantig. Pero yung tanong ko po dito sa babaeng ito na may AIDS, hindi ka ba natatakot kasi hindi mo alam kung ano nang mangyayari at lilisan ka na, ilang araw na lamang ang hinihintay mo? Alam niyo po yung sagot sa akin itong babaeng ito, hanggang ngayon nakatimok po sa aking puso at hindi ko makakalimutan. Sabi niya sa akin, Father, di ba paulit-ulit na sinasabi mo sa akin, kasama ko si Jesus? Bakit ako matatakot? Ito pong babaeng ito, wala nang pinangkakapitan, wala nang kagalingan. Pero nakita ko po sa kanya yung totoong bunga ng pag-asa. Hindi sapagkat maayos ang lahat sa kanya. Wala nang pinangkakapitan. Father, bakit po ako matatakot? Di ba kayo nagsasabi sa akin, kasama ko si Jesus? Ang Adbyento,
nagtuturo po sa atin makarating sa Pasko, kasama natin ang Diyos. Kung ito po ang matutuklasan natin ngayong Pasko, magiging lakas ang Pasko tulad po ng babaeng ito na ikinuwento ko sa inyo. Kasama ko si Jesus. Nawa, ang ating pagninilay ay magbukas sa atin ng pananaw at ng pag-asa. Ang Diyos, hindi tayo bibiguin. Ang tagumpay natin ay totoo, sapagkat ang tagumpay natin ay si Kristo Jesus. Maraming salamat. Maraming salamat po, Father, sa napakagandang pagpapaliwanag tungkol sa Adbiento na ito ay paghahanda. At dahil tayo po ay, meron po tayo, Father, natanggap ng mga katanungan. Ang una pong tanong ay tungkol po dun sa binanggit ninyo na bumalik tayo sa ating sarili. Ang sabi po niya, sa buong taon, binabago or sa maraming taon, binabago po tayo ng bawat karanasan natin sa buhay. Kumbaga parang survival, kumbaga. Paano po muling makakabalik sa tunay na sarili na tayo ay anak ng Diyos? Unang-una siguro, ang isang mahalaga sa Adbientong ito ay yung katahimikan, yung pananalangin. Ito yung isa sa katotohanan ng Pasko ay kung titignan ninyo yung nangyari sa Bethlehem na walang nakapansin kay Jesus. Si Maria at si Jose naglalakbay, hawak-hawak lamang ang kanilang pag-asa at ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kahit na napakahirap ng gabing iyon, tahimik ang lahat at si Jesus walang fireworks, walang mga kumikot-ikot-titap na mga kung ano-ano at walang mga regalo na nakakatanggal sa ating pansin sa katotohanan. Yung mahalaga yung pananalangin, yung katahimikan. Ito yung panahong iyon na nakalulungkot na iba na ang daloy sapagkat ang dami na nating pinagkakaabalahan. Ilan sa inyo ngayon ang pagod na pagod dahil sa traffic. Sana itong simbang gabi maging pagkakataon bawat isa sa atin na makita sa lahat ng pagbasa sa araw-araw ano yung mensahe ng Diyos sa akin. Para sa akin, personal. So, makapangyarihan po ito yung bumabalik tayo sa ating sarili at tinitignan natin kung paanong nangungusap ang Diyos sa atin. Ito po yung panahon, lalo na parating na po tayo sa simbang gabi. Sana po ito ay makapagbigay sa inyo ng panahon na araw-araw sa pagpunta ninyo sa misa, sa pakikinig ng salita ng Diyos, hahayaan ng Diyos mangusap sa akin. At sa pagtanggap nyo ng komunyon, araw-araw sinasanay ang puso na tanggapin si Jesus. Napakaganda pong pagkakataon ito. Salamat po, Father. Isa pa pong tanong, tungkol naman po doon sa sinabi po nyo na si Jesus ang liwanag na nagpapalaya sa atin. Ang tanong po niya, paano po kung mas nasisilaw sa pagningning ng pera, karangyaan, kapaguran? Ano po ang maipapayo ninyo upang muling makita ang liwanag ni Jesus? Tignan ninyo, yung mga nasilo sa kadiliman ng pera, kapangyarihan, asaan ngayon? Madalas, ang Diyos din ang gagawa ng paraan upang tayo ay tumingin at tanggapin ang liwanag na nagdadala sa atin sa kalayaan at tunay na karangalan bilang mga anak ng Diyos. Kahit naman siguro po kayo
Marami kayong karanasang ganyan na akala natin kapag tayo nasilo ng gusto lang natin, no? Hilig ng katawan, ng karangyaan, dumadating yung yugto sa buhay natin na para bagang walang laman ang buhay natin. No? Punuin man natin ang lahat ng gusto nating bilhin, parang hindi maubos-ubos yung pagnanais natin. Ang Diyos ang nagdadala sa atin sa karanasang ito para tayo ay magising na para bagang nililing lang natin ang asing sarili na ang sinusundan natin, akala mo liwanag, yung pala ay kadiliman na magdadala sa atin sa kapahamakan. At pag nandun tayo, tsaka tayo nagigising. At ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng biyaya upang tayo ay magbukas tunay sa liwanag na Kanyang binibigay sa atin kay Kristo Jesus. Diba ito yung sinasabi sa atin sa Ebanghelyo ni San Juan? Siya ay dumating, ngunit hindi siya tinanggap, pero sa mga tumatanggap sa Kanya, ay binibigyan sila ng kapangyarihan maging tunay na mga anak ng Diyos. Ito yung sa Ebanghelyo ni San Juan. Ito yung katotohanan na ang Diyos, hindi tayo hahayaan gagawa at gagawa kapag tayo'y nalilinglang sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Binibigyan pa rin tayo ng mga pagkakataon, katulad ngayong Adbyento. Nakatitiyak ako kung hahayaan nyo lang ang Diyos, marami siyang sasabihin sa atin at gagawin sa buhay natin upang tayo ay lumakad sa tunay na liwanag at sa landas ng Kanyang anak na si Jesus. Salamat po, Father. Tungkol naman po, Father, doon sa ang Diyos ay tapat sa atin, sa tema po ng pag-asa. Ang tanong po niya, paano pong umasa na may pagtitiwala? Karamihan daw po kasi, umaasa pa lang, desperado na. Ano po kaya ang tamang disposisyon habang umaasa? Hindi, yung pagkasira ng loob ay naaampat dahil nga sa tulad ng sinabi mo, pagtitiwala sa Diyos. Ewan ko, siguro may mga karanasan din kayo sa buhay ninyo na parang nagdadasal, ito ang gusto ko, pero hindi nangyayari. Pero titingnan natin kung nagpapatuloy tayong umasa na ang Diyos ang makapagbibigay sa atin ng tama, makikita natin na yung mga kabiguang nangyari, nagtutulak sa atin sa tunay na solusyon sa buhay natin. No? May mga tao na ilang beses na nasawi sa negosyo, pero nagtulak sa kanila na lalo pang magsikap. Dumating yung panahon na naging maayos ang kanilang negosyo. At bumabalik sila dun sa mga kabiguan na pinagdaanan nila. No? So, hindi sa lahat ng panahon ang pag-asa ay para bagang ang ganda-ganda na ng lahat. Hindi. Kahit na, halimbawa, makikita ninyo, may mga tao na ang lakas ng katulad yung sinabi ko sa inyo na nakilala ko sa San Lazaro, no? Na babae. Hindi naman, talagang nasa harap na siya ng kabiguan eh. Pero, yung pag-asa niya ang nagbigay sa kanya ng lakas para harapin kahit na yung mga sakit na kanyang hinaharap. At hindi para bagang itapon ng Diyos sapagkat siya'y naghihirap. Hindi. Lalo siyang kumapit sa Diyos. So, yung ganon. Father, huling katanungan na po siguro bago po ang ating pagtatapos. Tungkol naman po doon sa disiplina na dahil dito sa Adbyento, ito ay magiging kapangyarihan natin sa buong taon. Sakali po na tayo ay makaligtaan sa buong taon na ang regalo ng Pasko ay si Jesus, paano kaya po makakabalik sa alaalang ito? Ewan ko, pero di ba tayo mga Pilipino, meron tayong famous song na
ang Pasko araw-araw ay magiging Pasko lagi. No? Ang ganda po noon, hindi lang awit yon. Ito po yung katotohanan na itinuturo natin sa simbahan na bumabalik tayo sa katotohanan na kung ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, ano pa bang ipagkakait niya sa atin? No? Ito yung... Kaya bumabalik tayo lagi sa panalangin, bumabalik tayo sa pagpapasalamat sa Diyos, sapagkat ito yung mga nakakatulong sa atin na balikan yung katotohanan ng kapangyarihan ng Pasko. Balikan yung katotohanan na ang Diyos gagawin ang lahat upang tayo makabalik sa Kanya. Maraming salamat, Father. Anyayahan po natin ang ating mga manonood para sa susunod na Miyerkules. So, inaanyayahan ko po kayong lahat na magpatuloy po tayo sa paghahanda natin sa Kapaskuhan at ito ay maging daan natin upang ang biyaya ng Pasko ay palalimin lalo sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpatnubayan kayo ng Panginoon sa landas ng paghahanda kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas.